Magandang araw o magandang gabi, mga ka-Inside the Story PH. Samahan ninyo ako sa isa na namang kwento ng Aswang Series, Part 5. Ang Tiyanak, ang sanggol na halimaw sa dilim. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang nilalang na mukhang inosente pero nagtatago ng matinding bangungot. Ito ang Tiyanak. Isipin mo, naglalakad ka sa madilim na daan, tahimik ang paligid, hanggang sa marinig mo ang iyak ng isang sanggol. Mahina, malamlam, parang nanghihingi ng tulong. Pero kapag sinundan mo ang tunog at kinuha mo ang sanggol, doon magsisimula ang bangungot dahil ang hawak mo ay hindi na tao. Ang Tiyanak ay isa sa pinakakinatatakutang nilalang sa Pilipinas. Ito ay inilalarawan bilang isang sanggol na umiiyak sa dilim. Pero kapag nilapitan mo, magbabago ang itsura nito. Lalabas ang matutulis na ngipin, mga mata na puno ng galit at isang uhaw sa dugo. Sinasabing ang Tiyanak ay kaluluwa ng mga sanggol na hindi nabinyagan o mga batang namatay nang hindi natanggap sa mundo. At sa kanilang galit, sila ay bumabalik para manakit. Maraming kwento sa probinsya tungkol sa Tiyanak. May isang magsasaka na pauwi na sana nang marinig niya ang iyak ng sanggol sa gitna ng kagubatan. Sa awa niya, hinanap niya ito at nakita niya isang sanggol na nakahiga sa lupa. Dahan-dahan niya itong binuhat. Pero biglang nagbago ang itsura nito. Naging mabigat, mainit ang katawan at sa isang iglap, kumagat ito sa kanyang leeg. May isa pang kwento. Isang grupo ng magkakaibigan ang nagcamping. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig silang iyak ng bata. Akala nila may nawawalang sanggol, pero isa sa kanila ang nagsabi, "Huwag niyo lapitan, tiyanak yan." At biglang nawala ang iyak. Kasunod nito, isang malakas na sigaw na hindi na parang sanggol. Ang Tiyanak ay hindi basta umaatake. Pinaglalaruan nito ang emosyon ng tao. Ginagamit nito ang awa, lalo na sa mga taong may mabuting puso. Ang iyak nito ay parang tunay. At kapag naawa ka, doon kanya dadalhin sa kapahamakan. Minsan, ginagaya pa nito ang boses ng kakilala mo para iligaw ka sa dilim. Sa modernong panahon, maraming nagsasabing ang Tiyanak ay katang-isip lamang. Maaring ang mga kwentong ito ay nagmula sa takot ng tao sa kagubatan o sa pagkawala ng mga bata noon. Ang iyak na naririnig, maaaring hayop lamang, pero kapag ikaw ay nasa dilim at nag-iisa, ang utak mo ay kayang gumawa ng sarili nitong halimaw. Sa kultura ng Pilipino, malaki ang kahalagahan ng binyag. At ang mga batang hindi nabinyagan ay pinaniniwalaang hindi nakatagpo ng kapayapaan. Dito nagmula ang kwento ng Tiyanak, isang paalala ng paniniwala at takot ng ating mga ninuno. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing naririnig pa rin nila ang iyak ng sanggol sa gabi, sa gitna ng dilim, sa kagubatan o kahit sa tabi ng kalsada. Kaya sa susunod na makarinig ka ng iyak, huwag kang basta-basta lalapit. Dahil baka ang naghihintay sa'yo ay hindi na isang inosenteng bata. Handa ka na ba sa susunod? Sa Part 6 ng Aswang Series, isa na namang nilalang ang ating haharapin. I-comment kung ano sa tingin mo ang susunod at baka tama ka. Maraming salamat mga ka-Inside the Story PH sa inyong panonood. Sa isa na namang kwento ng yung Aswang Series, Part 5, Tiyanak, ang sanggol na halimaw sa dilim. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe sa Inside the Story PH para sa mas marami pang kwento ng misteryo, kasaysayan at mga pangyayaring patuloy na nagbibigay ng tanong sa ating mundo. Ito ang Inside the Story PH. Nagkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Hanggang sa muli mga ka-Inside the Story PH, paalam at ingat palagi.